sabi dito, kayo pala ay ganap na dahil sa inyong pananampalataya, tayo ay nakipag-isa na kay Kristo. So, sa buhay po natin ngayon, start ko na po. Our life is very busy. Pagising natin sa umaga, talagang konting panalangin, 15 minutes, 30 minutes na panalangin. Pero the 8 hours, busy na po tayo sa ating buhay, sa ating trabaho, sa pagluluto, sa pamilya, sa pagpasok sa eskwela. Marami po kasi tayo, nag-chase tayo ng mga dreams at mga pangarap natin. Maraming tao na gusto nila maging successful sa buhay. Marami silang pangarap. Yung iba nag-chase ng kanilang power in the government, power sa company, ano. So yung iba gusto nila ng recognition. Some are chasing material possessions. Iba-iba po yung mga natin, yung ating mga ginagawa ng isang tao, no. Iba-iba yung mga hinahanap natin. Yung iba po, naghahanap sila ng mga reliyon. Sumasali sila sa mga iba't ibang klaseng mga reliyon kasi hinahanap nila si Jesus Christ. Gusto nila maging righteous in the eyes of God. Kaya in spite of everything, kahit saan man tayo pumunta, kahit saang daan, lumang daan, dating daan, diretsong daan, kaliwang daan, it's a failure. Nakakaramdam tayo na restless pa rin. We feel empty, powerless, broken, unsatisfied. Bakit kaya? Di ba? Bakit po? Kahit hindi natin makita yung totoong joy. Minsan nakakaranas tayo sa ating bilang Christian, nakakaranas din tayo ng mga spiritual dryness, ating paglalaas ang ating walk as a Christian sa ating Christian life. We question our faith, asking God, bakit nangyari ito sa buhay ko? Bakit ginawa mo to? Bakit ipinagkaloob mo to? So, meron tayong mga struggle, doubts sa ating Christian life. Totoo po ba yun o hindi? Totoo, di ba? Amen. Nangyayari po yun sa buhay ng isang Kristiyano. So, for introduction po, ang sabi po dyan, sa lahat ng sinabi ko, that Jesus is enough. Sapat ang Diyos. Amen. Sa ating buhay na punong-puno ng problema, punong-puno ng kapighatian, we are broken. Hindi po natin kailangan maging success. Hindi po natin kailangan ng lahat ng katalinuhan. Hindi po natin kailangan maging si Albert Einstein. Hindi po natin kailangan na mag-search ng lahat. Hindi po natin kailangan ng maraming achievement. Gusto ko kuhanin ito, bachelor degree, bachelor degree, bachelor degree. Naka-4 na bachelor degree ka na. Pero hindi mo pa rin nakuha at yung iyong pangarap, yung completeness mo, yung joy mo sa buhay mo. Incomplete ka pa rin. So, ang sabi po dyan sa Colossians 2, verse 9 to 10, for in Him dwell all the fullness of God bodily. Meaning, si Jesus is not a prophet. Si Jesus ay hindi teacher. Or hindi siya moral leader. Because Jesus is fully God. In human form. Siya ay totoong Diyos. Tunay na Diyos, bagamat siya ay nagsakatawang tao. And sabi dyan, and you are complete in Him. Ikaw, complete na, kinumplete ka na ng Lord. Meaning, we do not need outside of Christ to be saved or victorious. Di na natin kailangan hanapan pa si Jesus saan, kahit anumang mga reliyon, kahit sa anumang mga ritual or whatever. It's only Jesus who can complete us. Meaning, ang sabi po dyan, Jesus is the head of all principalities and power, meaning that Jesus has all the authority over all things. Every power, every ruler, every force in the world is under His dominion. Grabe, ano? Napaka-makapangyarihan ng Diyos. Lahat ay hawak niya. Walang makakapanay sa Kanya, walang makakalampas, walang makakatalo, at walang magwawagi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Lagi nating tinatawag ang kapangyarihan ng Diyos, especially kapag nasa mga prayer room po tayo. Hindi po ba? So, isinulat po ni Paul itong Colossians dahil sa lugar ng Colossians, marami po mga false teacher dyan na nagpapalaganap at nagtuturo ng mga maling katuruan na si Jesus daw ay hindi totoong Diyos, na siya ay spiritual being lamang, that He is not just fully God.
Kaya isinulat ni Paul ito, ipinaglaban niya yung kanyang pananampalataya at pagkakakilala niya sa ating Panginoon. Paul wrote and tell to the people na si Jesus ay sapat para sa kaligtasan ng lahat. Amen. Sa ating buhay ngayon, parang hindi po sapat ng Lord. Maraming iba, sumasali po sila sa mga religious tradition. Diba? Merong iba, bago humingi ng panalangin, nagtitirik pa ng kandila. Ito, panalangin ko ito, panalangin ko ito, panalangin ko ito. Nagtitirik pa ng kandila. Maraming iba, lalo na ngayon, malapit na ang Semana Santa, nagpapapako sa krus. No, nagsasacrifice sila, they're hitting themselves. Nagpepenitensya ba yung tawag doon? No? Nagpepenitensya sila. Meron pa pong iba, naranasan ko to, nakita ko to when I was still younger, lumuluhod, naglalakad ng paluhod simula sa pintuan ng simbahan hanggang altar. Pagtayo niya, butas ang tuhod niya. Pero hindi po natin kailangan yon. Yan ang belief ng man. Hindi sapat si Jesus sa kanila. Hindi sapat yung kamatayan ng Lord sa krus ng Kalbaryo. Nagpapakahirap pa sila. Pero sa ating Kristiyano, si Jesus ay sapat lamang. Amen? That everything we need is found in Christ alone. Hindi na natin po kailangan maghirap, mga kapatid. Hindi na kailangan ng tao sapagkat kay Kristo lamang matatagpuan ang lahat. Siya lamang ang pupuno ng ating pagkatao, ng ating buhay. So, itong pong tuturo ko, i-share, pag-aaralan po natin sa tatlong tao. Those people who feel spiritually complete, those people who feel intellectually confused, and those people who feel powerless. So, ito po yung mga tao na nagwo-wondering na ano ba talaga ang tunay na kaligtasan, sino ba talaga ang magko-complete ng ating soul, sino po ba talaga ang ating magliligtas sa atin, paano mapupuno yung joy sa puso natin, makakasama po ba tayo sa rapture, ano po ba yung magiging buhay natin next life. Ito din yung mga tao who are searching for wisdom, looking in human knowledge. Bumabase ang mga tao sa sarili na ng talino, karunungan, kaalaman. Kaya minsan maraming hindi naniniwala sa Diyos dahil maraming nagsisearch. Nagsisearch sila na nagsisearch. Kaya hindi nila kinikilala ang Diyos. Wala silang wisdom ng Lord. And to those people who feel powerless, struggling against fear, oppression, or spiritual attack. Sa mga taong nakakaranas na wala silang kakayahan, may takot sa puso, kaba sa dibdib, pangamba, anxiety, depression. Yung takot na takot ka. Especially when your family is inside the ICU, maraming mga tao na talagang umiiyak sila. Minsan nakikita ko pag merong mga funerals, talagang hinihimatay sila sa sakit ng kanilang kalooban. Pero in Jesus Christ, pinapanatag ng Lord ang ating puso, ang ating spiritual. Marami nakakaminsan, meron tayong mga spiritual attack. Even sa Christian, nangyayari ito. Mabilis tayo magtampo, magalit, matisod, madapa. Meron po tayo niyan. Hindi po yan pwedeng mawala sa atin because we're just human. Pero kung si Jesus ay nasa atin, kapatid, Christ is sufficient for us. Amen? Amen. Sige po, mag-explore. Palakpakan natin ng Lord. Sige po, explore na po tayo. Umpisaan na natin. Why Christ is sufficient? Number 1, Christ is sufficient because He is fully God. Amen? God is a fully God. Siya ay Diyos. Amen? Si Jesus ay ang kabuuan ng Diyos. Sabi diyan, for in Him dwell all the fullness of Godhead bodily. Nananahan ng Diyos kay Jesus. Permanently. Hindi po ito temporary. Amen? Sabi sa letter A, Jesus is the fullness of God. Si Jesus ay ang kabuuan ng Diyos. Paul makes a powerful statement that Jesus is not a teacher, a prophet, that Jesus is a fully God. Lahat ng nature ng ating Panginoon ay nasa Kanya. Nasa Kanya na. Hindi lang yung mga divine attributes, everything that makes God who He is God. Amen.
Jesus is not just like God. Hindi lamang siya kamukha ng God or kawangis ng God or replika ng God sapagkat si Jesus ay Diyos. Amen. He is God Himself. Kahit na siya ay nagsakatawang tao, even in physical form, Jesus is God in human form. Amen. Jesus is the fullness of God. Pag sinabi pong fullness means kompleto, complete in nature. The essence of God that dwells in Christ. No, Jesus is not a part of God, katulad ng sinabi ko, dahil kahit siya ay nagkatawang tao, Jesus is the Godhead. Godhead, the Son. Even, hindi po siya half man, half God. Kasi kung half man, half God siya, makukuha natin? Half power, half wisdom. Di po ba? Half authority. No, hindi po natin nakukuha yung half-half. Nakakamtan natin sa Lord buong buo. Amen. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang authority na nasa atin na. Ang kanyang kapayapaan, kagalakan, full God. Kaya lahat ng kapangyarihan ng Diyos, lahat ay nasa atin. Full din, hindi po half-half. This means that Christ, we have everything because He is God. Amen. Basahin po natin yung Philippians 2, 9-10. Philippians 2, God gave Him the name above all others' name, that the name of Jesus, every knee shall bow in heaven and on earth. Ayan po. Sa Tagalog, wala na po pala. So, sa Tagalog, siya ay lubusang itinaas ng Diyos. Ibinigay sa Kanya ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. So, itinaas siya ng Diyos. Amen. Isa po sa pagpapatunay na siya ay Diyos. Amen. Sapagkat itinaas siya ng ating Diyos. Binigyan siya ng pangalan. Higit sa lahat ng pangalan. At ang pangalan niya ay ang hina naman, parang hindi nyo kilala yung Savior nyo. Ang pangalan niya ay Amen, si Jesus. Palakpakan natin ang Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. So, isa pa po, nagpapatunay na si Jesus ay Lord. Sa mababasa natin yan sa John 1 and 14. I don't know if it is in the slide. Pero, basahin ko po. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was made flesh, and dwelt among us. The Word is God itself. The Word became flesh. Naging yung Word nagkatawang tao. Naging siyang si Jesus Christ. And the Word dwelt among us. Yung world na kasama natin sa mundo. Nanirahan dito sa mundo. Nanirahan sa atin. And that Word is God. So, Jesus Christ is the Word. And He is God. Amen. Kaya po, wag na tayong maghanap na kung saan pa, anumang reliyon, anumang ritual. Sapagkat kung nakikilala mo si Jesus ay Diyos, then your life will never be the same again. Amen? Amen. Palakpakan natin sa Lord. Why Christ is sufficient? Because Jesus is the only way to know God. Si Jesus ang tanging daan patungo sa Diyos Ama. We don't need extra religious rituals or kahit ano pa. It's only Jesus. Si Jesus lang. We only need Jesus. Ang sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. Wala pong shortcut papunta sa Lord, papunta sa Diyos. Hindi po kay Maria, hindi po sa anumang santo, santa, santo. Lahat ay sa ating Panginoong Hesus lamang po. Amen. Because Jesus is the source of our wisdom. Jesus is the source of our knowledge. Jesus is the source of our eternal life. He is the only path to God. He is the absolute truth, providing true correction and understanding of life, since all of God's dwell in Christ, dahil nananahan po sa Kanya ang Diyos at siya ay Diyos. Amen. Amen.
Next po, what are we gonna do? Ano ngayon ang gagawin natin? Application. Huwag ka nang maghanap. Huwag ka nang maghanap sa kung saan-saan. Stop searching elsewhere. Punta ka, sasali ka sa Buddhism, Hinduism, Wisdom, lahat ng wisdom. Hahanapin mo si Christ. Hahanapin mo yung kaligtasan. It's only in Jesus na matatagpuan natin. Huwag mo nang hanapin. Walang reliyon, walang ritual, wala sa katagumpayan, wala sa kayamanan ng mundo, wala sa katalinuhan ng sanlibutan. Tanging na kay Jesus lamang. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. The key to full life is not in this world. Only we can find it in Christ Jesus. Number 2, Jesus is sufficient because we are complete in Him. Colossians 2:10. Letter A, we lack nothing in Christ. Ang sabi po dito sa Colossians 2:10, and you are complete in Him, which is the head of all principality and power. We are complete in Christ. Ang ibig po sabihin ng complete means fully supplied. Fully supplied, parang nag-uumapaw na. Punong-puno na, andyan na lahat. Ano pang kakailanganin mo? Diba? Kung baga puno na yung rep mo, wala ka nang lahat, andun na ng kailangan mo, hindi mo na kailangan na mag-uumapaw pa yung lacking nothing. Walang kulang. Walang kulang. Kasi nandun na lahat. Complete in Christ. We are complete in Christ. Amen. Pangayon pa, paano pa tayo? How can we be complete in Christ? Paano ba tayo makukompleto? Paano tayo mabubuo? We need to have relationship with Jesus. You need to know Him. You need to seek Him. Accept Him as your personal Savior. Lumapit ka sa Diyos. Know that Jesus is the supreme ruler. He has all the authority. He is the leader. Jesus has all the power. Saan ka pa ba pupunta? Diba? Amen? If you are in Christ, you are not missing anything. Sinasabi ko po kapatid, walang kulang sa'yo. Kasi lahat nasa iyo na. Bible says, you are complete in Him. Ang sabi dyan sa John 3:35, I am the bread of life. He that come to me shall never hunger. He that believe on me shall never thirst. Hindi ka na magugutom at hindi ka na mauuhaw. Because it's only Jesus that satisfies us. It's only Jesus that makes us complete. Amen. Tingnan pa natin isa pang example, the prodigal son, sa Luke 15:11-32. Medyo mahaba po yan, so I did not post it anymore. Naalala niyo po ba itong younger son na to? Nakuha niya yung hairs niya sa kanyang ama. Umalis siya. Nagpakasasa siya. No, all the pleasure and wealth. Akala niya doon siya magiging masaya. Akala niya doon siya makukomplete. Nilustay niya, nilaspag niya, nagpakasaya siya. Pero naubos. Naubos yung kayamanan niya. Kahit ilang milyon pa yon, 15 million, ilang ano pa yon, pilak. Naubos ang kayamanan niya. Ano nangyari? Bumalik siya sa kanyang ama. He returned to the father. And he found true completeness in the house of his father. Amen. Kahit ano pang meron tayo, hindi ito magsasatisfy sa atin. It's only Jesus who can satisfy us. Amen? Because true completeness can only be found in Jesus. No matter how lost or broken we are, Christ is enough to make us whole again. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Lord. Letter B po, Christ is the head over all authority. Paul reminds us that Christ is the head of all principality and power. This means Jesus is above every demonic force, human government, and spiritual authority. Jesus Christ holds the highest position of power and dominion over all the earth and spiritual authority.
Ano po ibig sabihin ng authority? It is the power to give orders. Jesus has the power to give orders, to direct, to control someone or something. Ang Diyos, lahat ay nasa Kanya ng kapangyarihan, di ba? Pag sinabi nating authority, siya yung nagbibigay ng katuparan. Nasa Kanya lahat ng kapangyarihan. During the ancient times sa mga taga-Colossians, kasi po, yung mga taga-Colossians, naniniwala sila sa mga spiritual power. Nag-worship nila yung mga angels, tapos takot sila sa mga evil and demonic forces. Naniniwala sila dun sa kapangyarihan ni Caesar, na si Caesar ang makakapagbigay sa kanila ng kaligtasan, ng prosperity dun sa kanilang bayan. Kaya sinasabi, tinuturo ito ni Paul, that is only Jesus has the power to give orders, to direct, and to control someone. Siya ang Diyos natin, ang makapangyarihan sa lahat. He can control, He has the authority, the power to heal us, the power to give us wealth, the power to make us at to give us joy, satisfaction. Kay Kristo lamang ang lahat. Amen. Kaya niyang pagalingin ang lahat ng may sakit at karamdaman. Kaya niya tayong pagpalain. Jesus proclaimed that Jesus is the head, the highest supreme authority, greater than the demons, greater than any false god. Kahit na ano pa yan, Jesus is the most powerful God. He can command angels in heaven. He has the power to destroy the work of the darkness. Naniniwala ba kayo doon? Kayang gapiin ni Jesus ang lahat ng gawa ng kadiliman, lahat ng gawa ng kaaway. And God Himself is the power behind. And God Himself is the power behind the authority na ibinigay niya sa inyo. Amen. Do you have the authority and the power of God? Amen. Hallelujah. Salamat, Lord, sa kapangyarihan na yan. Ito pa yung maganda dyan. If you are complete in Him, then His power is your power. Amen. Amen. Taglay ko pala ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Hindi tayo magiging talunan because Jesus won the victory. So, anong gagawin natin? Paano natin mararanasan yung kapangyarihan na ito? Sinong gusto pong makaranas ng kapangyarihan ng Diyos? Amen. Application, live in your spiritual fullness. Amen. If you feel spiritually weak, remember, you are complete in Christ. Kung pinanghihinaan ka na sa spiritual mo na buhay, alalanin mo kung sino si Kristo. Kung ano yung identity mo sa ating Panginoon. That you are a child of God. You are redeemed, sanctified, justified. You are made righteous. You are made holy because of Jesus Christ. Amen. Kaya po, dahil po yan sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen. Number 2, if you are battling fears or oppression, stand in Christ's authority. Yung takot, pangamba, persecution, remember, you hold the position as a child of God. Use your faith to overcome challenges. Gamitin mo yung pananampalataya mo kahit anumang mga pagsubok na dinadaanan mo. Because you are a child of God. You have given the access to God's authority and power. Ibinigay na sa Diyos, ng Diyos ang lahat ng kapangyarihan dito sa lupa and authority. Amen. Amen. Remember that Jesus has the authority over demons. Nung pinalayas na yung nasasaniban ng demonyo, legions of demon, pinalayas niya yon. And Jesus has the authority over nature. Nung nasa bangka sila ng mga disciple niya, pinahinto niya yung bagyo at huminto nga yung malakas na unos at hangin. Jesus has the authority over death nang binuhay niya si Lazarus. Amen. At yung kapangyarihan na yan ng ating Panginoon ay na maaaring kaya rin natin ang kapangyarihan na yan ay nasa atin din. Ibinigay yan sa atin ng Diyos. We have all the authority. So what are we gonna do now? Walk in obedience. Lumakad tayo ng pagsunod sa ating Panginoon. Read the Bible. Magbasa ka ng Biblia mo. Hindi yung nagbabasa ka para ka lang nagbabasa ng dyaryo or patutugtugin mo parang radyo para nakikinig ka ng sounds.
Basahin mo, isa ulo mo, isa puso mo. Engage in the Word of God. Baka nga po yung Bible natin, naaalikabukan na sa ating tahanan. Isa puso po natin. Pray with confidence. Pray without ceasing. Manalangin ka lahat ng oras, lahat ng pagkakataon. Paano mo sasabihin na hindi ako nananalangin Hindi mo naman ako nakikita, di ba? Because Jesus Christ, the Lord lang ang nakakaalam kung sino tayo sa kanyang harapan. But God, let's pray, pray, and pray, and pray. Isa pa po, go and serve God. Paglikuran natin ang ating Diyos. Huwag po tayo lagi nakaupo, attender Sunday, attender next week, attender Sunday, next week, attender Sunday. Maglingkod tayo sa Diyos para maranasan po natin ang kabutihan ng Diyos. Kasi doon tayo palalaguhin ang ating pananampalataya at pagmamahal ng Diyos sa atin. Number 3, if you feel unworthy, reject the lie that you need anything more than Jesus. It's a lie kung ikaw po ay nakakaranas na minsan hindi ako worthy sa Lord, hindi ako worthy na tumayo sa pulpito, hindi ako worthy na maghayag ng salita ng Diyos, hindi ako worthy na gamitin ng Diyos. God's grace is enough for you, kapatid. Amen. We are satisfied by His grace. We are forgiven on the cross that Jesus is enough. When we feel unworthy, whether we deserve it or not, mahal tayo ng Diyos. Amen. Hindi tayo failure. Dahil tayo, mula nang tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, we are the son and daughter of the Most High God. We are worth in the eyes of God because we are rooted in Christ. Because Jesus complete you. We are precious to the eye of God. And kahit kailan, God will never reject us. Amen. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Palakpakan natin ang kabutihan ng Lord. Last na po ito, number 3. Christ is sufficient for every need. Since Christ is fully God and we are complete in Him, this means that He is sufficient for every area of our lives, whether spiritual, emotional, and physical. Ang Diyos ay sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? Sapat ba ang Diyos sa lahat ng mga pangangailangan natin? Physical, spiritual, emotional, material, lahat ibinibigay ng Diyos. Letter A, Christ is sufficient, unang-una sa lahat, for our salvation. We don't need good works or religious tradition para tayo po ay maligtas. Jesus already paid the price on the cross. Ang sabi po dyan sa Ephesians 2, verse 8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo nga ay nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang sapat, walang dapat na ipagkamalaki ang sinuman. Minsan po kasi it's a lie ng sabi ng mundo na tinuturo sa atin ng mundo na mabuti akong tao, marami akong natulungan, marami akong nagawa sa kapwa ko, hindi ako nag-agrabyado ng tao. Alam ko sa langit ako mapupunta, pero hindi mo kilala si Kristo. 'Di ba? Hindi tayo maliligtas sa anumang mabuting gawa. Hindi po tayo maliligtas sa mga reliyon, sa anumang mga ritual. Kahit po lumakad tayo ng paluhod, hindi po tayo maliligtas sapagkat only Jesus who can save us. Malinaw po yan ang sinasabi ng Diyos sa atin. It's a big lie in this world. Jesus' death on the cross is the perfect, complete sacrifice for our sins. There is no other way for eternal life except through Jesus. Wala nang ibang daan para maranasan mo ang Diyos, para magkaroon ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi sa mga reliyon o mga ritual, tanging sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan. Wala nang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Tanging kay Jesus lamang. Because only Jesus can redeem, cleanse, and restore us. Amen?
Amen. Hallelujah. Basahin natin ang Acts chapter 4, verse 12. Sapagkat sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan na sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang maligtas. Tanging ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus. Salvation only comes in the name of Jesus. Amen. Letter B, Christ is sufficient in wisdom. Kanina, Christ is sufficient in salvation. Siya ay sapat na para sa ating kaligtasan. This, Christ is sufficient in wisdom. Ang mundo ay punong-puno ng karunungan. Ngunit the true wisdom can only be found in Jesus. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 30, it is from Him that you are in Jesus Christ, who became wisdom to us from God and righteousness and sanctification. We are united with our Lord Jesus through God, and Jesus had made us right with God. Jesus has made us pure, has made us holy. Pinalaya tayo ng Diyos. He freed us from our sin. We have everything we need, yung thinking natin, yung pag-iisip natin, yung buhay natin. Dahil dinidirect ng Diyos ang ating buhay. Because Jesus is our wisdom. Kaya tumpak, tama, alam natin tama ang nilalakaran natin. Amen. Because Jesus perfectly showed God's wisdom in His teaching. Nung narito siya sa lupa, ipinakita ng Diyos at ibinigay na ng Diyos yung wisdom sa pamamagitan ng kanyang mga pagtuturo ng kanyang salita. Sa kanyang buhay, kung paano siya nabuhay. Nabuhay ang ating Panginoong Hesus ng buong pagpapakumbaba dito sa lupa. If you need guidance, you seek Jesus Christ first. Amen. If you need wisdom, ask God. Dahil sabi sa James 1:5, if any one of you lacks wisdom, let him ask God. Gusto niyo ba ng wisdom? Amen. Para madirect ang inyong buhay, ang ating buhay, ang ating buhay dito sa mundo. Lahat ng mga decision making natin, kailangan po ikonsulta natin sa ating Panginoong Hesus because Jesus Christ is our true wisdom. Amen. Letter C, Christ is sufficient in power. Ito na po. Because Christ has defeated the enemy. Sabi dyan sa Colossians 2:15. I want to read this in Tagalog. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang bihag na kanyang ipinirada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Palakpakan natin yung sinabi ng Lord dito, ni Paul. That on that cross, it is not the victory of the Jews. Nung nakita natin ang ating Panginoong Hesus nakapako, duguan, it's not the victory of the Jews. It's your victory. Katagumpayan mo. It's not the victory of Satan. It's your victory. Kaya, kala po ng mga tao, no, nung namatay ang ating Panginoong Hesus, mukha po siyang kaawa-awang tignan. Di ba? Sabi nga, crucify, crucify. Pinakukrucify siya ng tao. Kung titignan natin, mukha siyang loser. Pero Christ has won the victory. Napagtagumpayan na niya yung kamatayan sa cross. Napagtagumpayan niya na ang kamatayan at ang kasalanan ng tao. He defeated sin and death. And salvation was given to man. Jesus is victorious on the cross. So you are victorious, Christian. Ganon tayo kamahal ng Diyos. That's how God loves you. Binigay niya sa atin yung katagumpayan. He is the conquering general. Nung nakapako siya sa cross, He is the conquering general. He gave all the powers to meet all our needs. The power on the cross gave us the power to conquer all the work of the darkness. Yung kamatayan ng cross dun sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya sa Diyos yung kapangyarihan na yun sa'yo para malabanan natin ang anumang ginagawa ng kaaway sa buhay natin. Nilupig na lahat ng ating Panginoon at si Jesus
Napagtagumpayan na niya ang lahat. This is the power that we have in Jesus Christ. Amen. So claim it, the power of your faith, na kaya din natin i-perform kung anong piniperform ng ating Panginoon nung siya'y nasa lupa pa. Kaya natin magpalayas ng sakit at karamdaman. Dahil sa ating pananampalataya, natanggap natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kaya nga, if you feel attacked, stand in your victory. Believe in the power of God. That what God can do, you can do it also. Kaya mo rin gawin kung anong ginagawa ng Diyos. Sabi sa Luke 2, verse 19, Jesus said, I have given you authority. Si Jesus ang nagsasalita nito, ha? Hindi si Paul. Jesus. This is in the red letter sa Bible. I have given you the authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Jesus has all the authority over everything. Ibinigay na yung kapangyarihan ng Diyos sa atin. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay higit pa sa kapangyarihan ng mundo. It's because Jesus has made it complete on the cross. Kinumpleto na ni Jesus lahat yan sa cross ng Kalbaryo. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Amen. Praise God, praise God. Hallelujah. Kasi po, conclusion na tayo. Ayan. For our conclusion, if you need salvation, ulit po, if you need salvation, no other way for eternal life except through Jesus. If you need wisdom, because Christ is the source of our divine wisdom. If you need power, parang hindi enough, ha? If you need power, because Christ has all the authority and power to give you victory. Amen. Amen. Christ's sufficiency is the answer. Kaya wag na po nating hanapin ang solusyon dito sa mundo. Wag na nating hanapin kung saan, because it's only Jesus who can make us complete. Christ's sufficiency is the answer. Jesus alone is enough to provide everything we need for our salvation, for the forgiveness of sin, for our eternal life. He perfectly fulfilled the requirements of God's law. And through His death, we are made complete because of the cross. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Tumayo na po tayong lahat at awitin po natin ang ating, maawitan po natin ng Lord. Hallelujah. Sa pag-awit po natin ito, nais ko pong isipin ninyo ang kabutihan ng Lord sa ating buhay. Kung paano po tayo kinumpleto ng Diyos, kung paano tayo pinatawad ng Diyos, kung paano tayo minahal ng Diyos, kung paano ang Diyos ay sapat na sa ating buhay. Amen. Christ is the answer to all my longing. Christ is the answer to all my needs. Savior, baptizer. Ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay? The great Meron ka bang mabibigat na problema? Marami ka bang katanungan sa iyong isip? Nangis tulang walang kasagutan. Tandaan mo, kapatid, si
kasagutan. Si Kristo lamang. Hindi siya nahuli at hindi siya nagpapaya. Hindi ka niya iniwanan kailanman. Siya lamang ang ating tagapagligtas. Hindi natin mahahanap sa mundo ang tunay na kagalakan. Hindi natin mahahanap sa mundo ang kapayapaan. Sapagkat si Kristo lamang ang kasagutan sa lahat ng ating katanungan. Oh, Ang ating Diyos hallelujah. lamang na makapangyarihan sa lahat. Siya Siya lamang lamang. ay sapat na sa ating buhay. Kristo lamang ang katugunan. Si Kristo lamang ang kailangan. Pagmita at manggagamot. Oh, hallelujah. Siya lamang. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo, O Diyos, sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming minamahal. Ikaw lamang, O Diyos, ang katugunan sa lahat ng aming mga katanungan, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang sagot, Panginoon, sa lahat, O Diyos, ng aming mga tinatanong, O Diyos, mga nagagawang mali, Panginoon. Sapat ka na, O Diyos, sa aming buhay. Ikaw lagi ang nagpupuno, Panginoon, sa lahat ng aming mga kailangan. Yung mga pagkukulang namin, O Diyos, lagi kang sapat, lagi kang nandiyan, lagi kang nagmamahal, Panginoon. Hindi mo kami iniiwanan, kahit anuman, O Diyos, ang pagdaanan namin. Lagi mo kami, O Diyos, sinasamahan. Lagi mo kaming pinupuno, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa cross ng Kalbaryo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan, Panginoon. Sapat ka na, O Diyos, sa aming buhay. Hindi na kami maghahanap. Hindi na kami, O Diyos, magtatanong pa, O God. Sapagkat sapat na ang pag-ibig mo, ang pagmamahal mo, O Diyos, O God. Hindi mo kami iniwanan, Panginoon, O Diyos. Turuan mo kami, Panginoon, na lagi kang mahalin. Na lagi kang tawagin, Panginoon, to always seek you, O Lord, to always talk to you, Panginoon. Pagtibayin mo ang pananampalataya namin, O Diyos. Maraming salamat sa iyo, O Diyos Ama. Thank you, Father in heaven. Thank you, Lord Jesus Christ, O God. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your power, for the authority, for wisdom, for salvation, O Lord. Thank you, Lord Jesus. Palakpakan natin ang Diyos. To you all the glory.